Ay ari na nga ho pala mga ka-tek na yan, ang pangalawang yugto ng aming paglalakbay. Pagkatapos ho namin magpahinga ng magdamag, ay di ari naman nga ho at kami agang-agang gumising. Kami ho ay alas 5 pa lamang gising na at kami ho ay naghahanda sa pangalawang araw ng aming paglalakbay. Tunay na sabi ko nga sa tatay at sa inay, aba ay damihan nyo na ang kain at malayo-layo pa ang ating mga lalakbayin. Kaya ho sa pagkakataong aray, habang sila ay nag-aalmusal, ako ho ay naliligo na. Aba ay pag sa amin liligo at kami ipitaw, ay pagka kami nagkasabay-sabay, di kami lalong tatanghaliin. Kaya ako ho ay bago mag-almusal ay naligo na. Ari nga ho at kami nakagayak na ng maaga-aga, ay malayo-layo pa rin nga ho ang aming magiging biyahe. Simula ho din sa bahay ng aking kapatid hanggang doon ho sa aming pupuntahan, ay aabutin na ho ng 3 oras pang mahigit ang aming magiging biyahe. Talagang mahaba-haba pa rin nga ho, pero sana naman nga ho ay mawala ang pagod ng aking mga magulang sa aming pupuntahan. Ay saan nga ho ang aming punta? Ala, di kami nga ho ay inyo na lang munang samahan para inyong makita kung saan kami makarating. Basta ho yung alis namin aray, ang gusto ko ho talaga ay mapasaya ko ang tatay at ang inay. Ila man ho lagi kong hangad, kaya ho ako'y pumilit na sila ay maipasyal at sila nga ho ay matatanda na. Ay ako naman nga ho ay mayroong kaunting naitabi, ay di bago muna ho ang aking sarili ay sila muna. Tsaka ang akin hong pangako sa kanila, basta ako'y magkapera, ay sila muna ho ang aking uunahin bago ang aking sarili. Ay ari nga ho, dumaan na kami ng Nueva Ecija. Siguro yung aming biyaheng ari ay umabot na ng 2 oras. Aba, ay kita ganinyo ang nasa karatula. Ay dalawa sa lugar na yan ang aming pupuntahan. Dagupan, Manawag, La Union, Baguio, at isang Ilocos. Basta ho dyan sa 5 yan ay dalawa ho ang aming pupuntahan. Ay di ari nga ho at kami inadi na sa Manawag sa Pangasinan. Talagang kami ho ay lumayo na lumayo. Ay pag tinawag kong Manawag ay siguro naman kayo ay may idea na kung saan kami pupunta. Tek na yan. Ay di ari nga ho at kami nakarating na din sa aming unang destinasyon. Di ko ho unang dinala ang tatay at ang inay. Alam ganin nyo mga ka-tek na yan, kapag ho natanda na ang ating mga magulang, lalo na sa ay mga magulang matatanda na, ang akin hong napapansin, ang isang lugar na gustong gusto nilang puntahan ay simbahan. Kaya ho ang naisip ko ay dini ko sila unang dalhin sa simbahan. Dini ho sa simbahan ng Manawag sa Pangasinan. Ari ho ay sikat na simbahan sa Pilipinas. Abay sabi ko nga ho sa inay, ay kayo ay napakaswerte at kayo nakarating dito. Ay bibihirang tao nakarating dito. Lalo na sa katulad natin, tayo napakalayaw. Bay halos inapuntahan natin ng kalahati ng Pilipinas. Ay naalala ko nga pala noon, sabi ng inay sa akin, siguro napakaganda diyan sa simbahan ng Manawag. Dahil laro dati napanood ng sa TV, ar dati may pelikula pa ay napanood, di ako sa isip-isip ko, hayaan nyo inay. At darating ang panahon, kayo madadala ko diyan. Ay di arin na nga ako at natupad na. Di sana naman nga sila aking napasaya at napuntahan nila ang gusto nilang puntahan. Ay sabi ko nga ako sa inay, kung ano ang inyong hihilingin, aba ako inyong idadamay. Sabi ko yung inyong hilingin, ako'y bigyan ng 5 asawa. Aba, ay ang sagot sa akin ng inay, abay tama na ang isa, basta totoo. Tek na yan Ay pagkatapos nga ako magsimba, ay di ari nga ako napadaan din sa tindahan ng mga rosaryo. Kahoy kayo bumili na ng inyong gusto. At tayo maya maya ay aalis na, tayo may pupuntahan pa. Alam ganin yung mga tik na yan. May nag-comment sa akin, sabi sa akin ako do'y pahambol pa. Ako do'y nagkukunwari lang mahirap, ako do'y may sasakyan. Alam mo yung totoo lamang, hindi ko kailangan magsinungaling. Yun yung sasakyan ay talagang hire namin. Yun yung pagpunta namin dito ay akin yung pinag-ipunan para sa aking mga magulang, para sila ay aking mapasaya. Kung ano ho ang nakikita ninyo sa aming mga content, sa aming palibot ng bahay, ay yun ho ang buhay namin at hindi ko kailangan magsinungaling. Tek na yan After ho ng simbahan, ala, di kami muna ay kumain na. Alay kami nga ho nagbaon na ng pagkain. At para pag kami nagutom, di kami ho titigil na lang sa isang tabi. Tsaka alam ko ho para kami makatipid din,
Ay di kami nagbaon na lang ng pagkain. Kasar po ng garne kasi kayo bibili pa. Hindi nakakahiyang dumakot ng pagkain pag kayo may sariling baon. Tek na yan ah. Kung hindi nga ho ako nagkakamali, ang Pangasinan ay kilala sa paggawa ng mga bagoong. Sa mga tinapa, tuyo, sa mga puset, ay kilala ang Pangasinan. Ay tamang-tama nga ho at kami minadaanan din eh. Ay di ako ay nagtingin-tingin. Ala ang akin nung naulotang bilhin, ay di bagoong. Kaya nga ay bahala na kung magkasakit sa bato, ay ari na may kayang-kayang gamutin ng tatay. Ay di kayo painumin lang ng papel at talo na ang bato. Tek na yan ah. Ay di ari nga ako ay bumili ng 3 long neck. Ay bahala na kung hanggang kailan ari uulamin. Abay, ang tanong ko nga ako sa may-ari, ari kaya gahong bagoong na ari ay hindi mapanis hanggang Batangas. Abay, sa kutsaan, abay, hindi naman ho. At wala naman nga akong bagoong na napapanis eh. Tek na yan ah. Basta pagka kayo hinapadaan din eh, kayo dumaan din eh. Basta hindi ko alam kung saan lugar ari. Basta pagkarating nyo ng Pangasinan, ay makikita niya sa mga tabing highway, napakaraming garne. O di, bahala na kayong mamili kung ano yung magustuhan. Tek na yan ah. Ay paano mga katek na yan? Dini muna ho natatapos ang part 2. At kami ho ay may pupuntahan pa. Ay sana ho yung abangan ang part 3. Yung last part ng aming paglalakbay. Ingat ho sa aming paglalakbay. Mabuhay ho tayong lahat. Tek na yan. Abangan nyo ho ang part 3 ha. Tek na yan ah.